Ika-6 na Augusto pa lang ay sobrang kondisyon na ang halimaw ng Japan na current and disputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue para sa paparating na pagdepensa niya sa 4 na mga koronang hinahawakan niya ngayon kontra yan kay Terence Jan Duaney ngayong September 3 sa Japan. Inoue, bato-bato na ang katawan. Pagkatapos na nagulat sa naging desisyon ng mga hurado sa Paris Olympics, sa wakas, Carlo Paalam, pinasabog na ang pagkadismaya sa tunay na naramdaman sa kanyang pagkatalo. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang larawan inyong nakikita ngayon ay dalawang malalaking mga mama na katabi ni Inoue ay sina Nori Valenzuela sa kaliwa at ang nasa kanan naman ay si Jose Angel Garcia. Itong si Valenzuela ay 21 anyos na may kartadang 9 wins sa 3 knockouts at siya ay isang kaliwete. Unang beses ito ni Valenzuela na inimbita ni Inoue bilang sparring partner at itong si Garcia naman ay 26 anyos na may kartadang 11 wins, 10 knockouts at may 3 draws. Itong si Valenzuela ay kaliwete tulad ni Duaney at ayon kay Inoue ay mahirap talaga na makakuha ng isang perpektong boksingero na katulad ng diskarte ni Duaney sa pakikipaglaban. Kaya nangangailangan talaga ng sapat na oras ayon kay Inoue para makuha niya ang magandang timing para atakihin itong si Duaney. Pero inamin naman ni Inoue na napanood niya ang laban ni Duaney at ni Japet Linamido. Doon niya nasabi na may lakas nitong si Duaney kaya hindi dapat ibababa niya ang kanyang depensa. Pero ganun pa man, ang mas pagtutunan niya ng pansin ay hindi ang diskarte ni Duaney kung paano at ano ang kanyang mga galaw sa ibabaw ng lona dahil mas gusto pa ni Inoue na pagtuunan ng pansin kung ano nga bang sarili niyang diskarte sa laban. Pero ganun pa man, ibinunyag na ni Inoue na nasa pula niya ang diskarte ni Duaney sa pakikipaglaban. Kaya naman sa dalawang mga mamaw na ito, tig-4 na mga rounds ang dalawang mga Mexicano. Bale, nakagawa na si Inoue ng 8 mga rounds na sparring sa mga Mexicano. Marami man ang mga medyo nababahala na dahil syempre sobrang tangkad at laki ng katawan ng kanyang mga nakasparring partners dahil baka ay may hindi magandang mangyari kay Inoue dahil baka biglang magka-injury dahil ang mga nilalabanan niya sa sparring ay mga malalaki. Pero alam naman natin mga kwento na syempre kaya nga naging undisputed world champion itong si Inoue dahil namimili lang ng kalaban. Hindi biro lang kakwento naabot niya ang kinatatayuan niya ngayon dahil sa kanyang mga pinagdadaanan na hindi basta-basta ng mga trainings. Ganyan talaga dapat ang mga world champions. Dinadaan nila ang mga sobrang hirap at pinapasobra nila ang kanilang mga ensayo sa karaniwang ginagawa ng mga hindi mga world champions sa mga boksingero. Kung titingnan naman natin mga kwento ang katawan ni Inoue ay masasabi natin talaga na walang kataba-taba dahil halos bato-bato na ang masa nito. Dahil syempre, next month na po mga kwento ang laban ni Inoue sa buwan ng Setyembre. Ipakita lang niya na sa ngayon ay sobrang kondisyon na siya sa paparating na laban nila. Samantala, marami ang naniniwala na dapat nanalo sa laban ni Paalam kontra sa taga-Australia na si Charlie Sr. sa 57 kg quarterfinals noong August 3 pero natalo si Paalam via split decision. Kaya dahil dito, walang medalya na maiuwi ang Tokyo silver medalist na si Paalam. Kaya ayon naman kay Paalam, klaro naman yung score talaga na dapat sa kanya lahat pumabor. Wala naman talagang tumatama sa kalaban at ang bawi niya sa kalaban ay sobrang klarong-klaro o malinis. Para kay Paalam ay lamang talaga siya sa laban. Ang kalaban daw ayon kay Paalam ay puro hampas ng hampas lang. Pero ang mabanat ni Paalam sa kanya ay sobrang klarong-klaro na tumatama talaga. Kaya naman humingi na si Paalam ngayon ng paumanhin sa kanyang mga kaubayan dahil nabigo siyang mag-uwi ng medalya para sa bayan. Mga kakwento, may singit ko lang. Wala mang maiuwi rin si EJ Obuena na lone pole vaulter ng Pinas dahil 4th placer lamang siya. Pero alam niyo ba na napakalaki ng improvement ang nagawa niya dahil sa Tokyo Olympics 2020 ay 11th placer siya. Ngayon sa Paris ay 4th placer na. Kaya naman, kabayan, kunting sikap pa. Alam namin na sa susunod, baka ikaw ay may bit-bit ng medalya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong babigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Kento DTV, kay Kakwentong Ed BA, kay Kakwentong Panirga Ticales, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo.